Kung napapansin ninyo, nakafocus ang atensyon ng MVP group dito sa TNT Tropang Giga. Kita nyo naman yan dito sa nangyaring trade para kay Jordan Heading at yung pagkuha nila dito sa mahusay na free agent na si Mike Nieto. Ngayon, ang tanong ng karamihan, ano nga ba mangyayari dito sa Meralco Bulls? Dahil baka nakakalimutan na nung iba, ito defending champion ngayong Philippine Cup, so para silang nai-ignore. Well, ang nakita natin isang solusyon dyan at maraming nagsasabi nito dapat gawin ng Meralco ay i-trade ito si Chris Newsome dito sa TNT para dun sa rights naman kay Bobby Ray Parks Jr. na alam natin ngayon ay naglalaro abroad. Alam nating sister teams itong TNT at itong Meralco, so kinakailangan gamitin nila ang Blackwater bossing dito sa trade na yan para ito'y matupad. So ang mangyayari dito, mapupunta yung rights ni Ray Parks Jr. dito sa Meralco, samantala naman si Chris Newsome dito sa TNT Tropang Giga at makakakuha ng mga players mula sa Meralco at TNT itong Blackwater bossing. Marami magsasabi na baka malabong bumalik si Parks, pero nakita nga natin kung si Mikey Williams 2 taong hindi naglaro sa PBA, ngayon babalik na. Plus itong si RJ Abarientos, tandaan natin, Rookie of the Year yan doon sa Korean Basketball League, pero bumalik dito para maglaro sa Hinebra. Kaya wag na tayong magulat kung itong si Ray Parks ay bumalik naman at maglaro para sa Meralco. Matagal na itong si Chris Newsome dito sa Meralco, pero nakita natin na although nanalo sila ng isang kampyonato, nag-i-struggle talaga sila ngayon at parang kinakailangan nila ng bagong dimension o dito sa kanilang laro. Ngayon, kung ikaw naman ang TNT at makuha mo si Chris Newsome, ano pa bang hahanapin mo? Meron ka ng Jordan Heading, meron ka pang Chris Newsome. Tapos nandun pa sa backcourt mo, babalik si Jason Castro at si Rain ng Batak. Pwede nang maging shooting guard itong si Newsome at itong si Nambatak at point guard naman itong si Jordan Heading at itong si Jason Castro. Samantala naman, itong San Miguel Beer, ayon dun sa mga reports na nasagap natin, ang balita ngayon ay susubukan daw nila na kunin itong si Justin Arana mula dito sa Converge Fiber Xers. Alam natin medyo matindi yan, pero base kasi dito sa mga lumalabas na mga reports ngayon, marami daw dito sa mga players ng Converge ang nag-iisip na lumipat na ng koponan at kabilang na nga dyan dito sa SMC. Alam nila na dito sa SMC kapag maganda laro mo, abay, syempre, mas malaki kontrata makukuha mo kaysa sa independent teams. At ang balak daw ng San Miguel Opera ng malaking kontrata itong si Justin Arana. So, in case nga na mangyari yan, sino naman kaya pwedeng ipalit ang Beermen? Well, nandyan ito si Mawala Tautuwa at magsasama sila ng iba pang players. Kung hindi masatisfy dyan ang Converge Fiber Xers, posible naman na ilagay nila itong Terra Firma o Northport Batang Pier doon sa trade para doon naman makakuha itong Converge. For example, baka ang ipalit kay Arana ay yung first round draft pick ng Terra Firma Jeep. Maraming mga posibilidad ngayon pero isa lamang yan doon sa tinitignan natin. Dahil sa ngayon itong Terra Firma alam natin ay ibebenta na yan at itong San Miguel determinado na makuha si Arana. So baka willing sila na yung pick ng Terra Firma mapunta dito sa Converge. Malaking bagay yan kung makukuha ng San Miguel ito si Justin Arana. Pero syempre hindi magiging madali yung ganyang klaseng negosasyon dahil alam naman natin na itong Converge Fiber Xers independent team yan. So kung kukuha dyan ng player ng San Miguel, kinakailangan talaga ay siguraduhin nila na maayos yung i-offer nila dito para mapapayag na itong Fiber Xers. Kaya nga yan ngayon ang pinaplano daw ng SMB at sigurado naman na makakagawa sila ng paraan para ito talaga ay matuloy. Dahil syempre game changer kung makuha nila itong si Justin Arana dito sa lineup ng San Miguel at lalong lalakas ngayon itong flagship team ng SMC. Samantala naman itong Barangay Hinebra, base dito sa mga lumalabas na sabihin na nating reports mula dito sa kanilang kampo, ay sinusubukan daw na makipag-usap dito sa Rain or Shine Elasto Painters para sa isang posibleng trade involving si Kit Datu. Ito kasing si Kit Datu ngayon ang isa dito sa mga top players ng barangay ng Rain or Shine Elasto Painters na masasabi nating parang underrated. Hindi masyadong napag-uusapan pero sa totoo lang napakahusay nito at ang dami nitong nagagawa para dito sa ROS dahil ito ay merong 3-point shot, meron pa to na maganda ring tira sa labas at inside game. Kaya ito ay bagay na bagay dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. At yan ang dahilan kung bakit ito ay gusto niyang makuha. Ang pag-uusapan na lamang ay kung sino ay papalit dahil syempre ang Rain or Shine, hindi yan basta-basta papayag na mamigay na lamang ng mga players na kanilang ginagamit talaga. Kaya sa ngayon, asahan natin na if ever magkaroon ng negosasyon
itong Barangay Ginebra at itong Rain or Shine Elasto Painters, magiging mahaba at masinsinan yung usapan dyan dahil itong Rain or Shine hindi yan papatalo pagdating dito sa ganyang klaseng mga negosasyon. Alam din natin na itong ROS ngayon ay gusto nang ma-break yung kanilang napakatagal na championship drought. Ang tagal na nilang hindi nagkampiyon, kaya nga gusto nila na itong season na to ay matapos na yan. Kaya nga kumukuha sila ng mga talented players. At alam natin na Rain or Shine ang budget na hindi katulad ng sa SMC, pero sinusubukan pa rin nila na tapatan ito sa pagkuha ng mga magagaling na players. Kaya kinakailangan lamang na itong ROS masiguro na magiging patas yung labanan nila dito o yung pagkikipag-trade nila dito sa Barangay Ginebra para matiyak na magiging okay naman yung kanilang performance. Alam natin na itong Rain or Shine Elasto Painters isa yan dito sa mga pinaka-popular na independent team sa PBA. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na ito ay papayag pagdating dito sa trade sa Ginebra basta maayos ang usapan. At ang huli nating balita ngayon, ito nga bang si Coach Chito Victolero ay panahon na para palitan itong Magnolia Chicken Templados. Pagkatapos ng magandang simula, lumalabas ngayon yung posibilidad na baka bumagsak pa itong Magnolia dito sa team standings natin. Kaya yan nga ang pinag-aaralan ngayon ng karamihan na baka itong Magnolia Chicken Templados talaga ay magkaroon pa ng tinatawag na twice to beat disadvantage. Ang laking bagay niyan talaga para dito sa Magnolia. Dahil sa ngayon, isa sila dito sa mga tinatawag na top team sa PBA. Ang tagal nitong elimination, sila ang number 1. Tapos ngayon may posibilidad na baka bumagsak pa sila sa standings. Kaya magiging malaking bagay yan para dito sa hotshots. Alam natin lahat na itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay under pressure na manalo ng kampyonato. Hindi naman sikreto yan, kaya nga binigay na sa kanila si Xavier Lucero at itong si William Navarro. Ang magiging tanong na lamang ay kung paano ba nila mapipigil itong mga sunod-sunod nilang talo. Tandaan natin, ang huling game ng Magnolia ay kontra dito sa TNT Tropang Giga. So, ang bigat niyan. Dahil ang TNT gusto rin makuha yung twice to beat advantage. At yan ang dahilan kung ba't maraming umaasa na magiging mabigat at matindi yung susunod na labanan ngayon nitong TNT at ng Magnolia. Pero kung ikaw Magnolia, ang tanong, dapat na bang palitan si Coach Chito Victolero? Dahil parang naibigay na yung mga players na kinakailangan niya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nagagawan to ng paraan para sila ay makaabante. Tandaan natin, itong si Victolero under pressure yan dahil marami naniniwala dapat na itong palitan. Pero hanggang sa ngayon ay nandito pa rin sa Magnolia Chicken Templados. Kaya marami nga nagsasabi na kinakailangan na talaga itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay gumawa na ng paraan at magdesisyon na kung ito ba si Victolero ay papalitan nila o hindi. Dahil sa ngayon, magiging isa dito sa mga top options ng PBA ay itong si Topex Robinson na baka pwedeng ipalit dito kay Victolero. Shoutout kay Dalmacio de Guzman, kay Malyari Mascarillas, kay Dexter Domer, kay Ireneo Salangsang, kay Enju, Katsakino Dukusin, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Michael D., kay Anthony Alon, kay RJ Bueno at Dalina family at sa lahat ng ating mga loyal viewers.